So magandang gabi po sa inyo lahat mga kapalarista. Yan. Pag-usapan natin itong speech ni PBBM. Talagang maraming bumulay, bunga nga dito ng mga DDS kasi hindi nila matanggap yung mga pinagsasabi ni PBBM. Eh talagang sa pool yung kampo nila. Dahil alam naman natin, wag na tayo maglokohan. Kampo nila yung pinapatamaan ni PBBM. So ito, pakinggan muna natin yung speech ni PBBM at himay-himayin natin. Nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive, lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Ayan, dito magsisimula yung mga patutsada ni PBBM. Ito, pakinggan nyo. Wala sa kanila ang may pahid ng dugo dahil sa tukhang. Sino ba yung nagtotokhang, di ba? Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Grabe, no? At hindi ni PBBM, no? Grabe, sino kaya nagbulsa ng pera-pera nung pandemic, no? Sino kaya yun? Grabe, napakasama ng ugali, no? Magnanakaw nung pandemic, no? Grabe, no? Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Grabe, sino kaya yun, no? Isang bulaang propeta na nasasadlak sa pangyuyurak sa kababaihan tsaka sa kabataan nating babae. Grabe, sino kaya yung bulaang propeta na yun, no? Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Grabe, no? Pogo, no? Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng na kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Grabe, no? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais pa natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Grabe, no? Tokhang yun, tokhang. Walang nagnanais EJK yun, EJK. na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Grabe, no? Ang tindi ni PBBM. Grabe, ngayon lang natin nakita si PBBM na ganyan na talagang nagpatama, nagpatutsada sa mga kalaban sa politika, no? Sinabi niya pa dyan, yung mga umpisa, sinabi niya, yung iba, hirap na hirap makabuo ng mga senador nila, kandidato, kasi walang gustong sumama sa kanila. Sinabi niya pa dyan sa umpisa na mayroong mga kandidato doon sa kabila, mga parang inutusan lang bumili ng suka.
Grabe si PBBM, no? Pare-pareho tayo ngayon lang natin nakita si PBBM na ganyan, na puro patutsyada sa kalaban yung mga pinagsasabi. Kasi nasanay tayo si PBBM tahimik. Nasanay tayo na hindi siya kumikibo. Di ba? Kaya first time natin na narinig si PBBM nagsalita ng ganyan sa kanyang mga kalaban sa politika. Kasi dapat lang naman talaga. Dapat lang naman talaga. Di ba? Kaya maraming mga kababayan natin ang talagang lubusang nagulat sa pinakita ni PBBM ngayon. At sigurado dyan, yung mga DDS, talagang, alam mo na, bumubula ngayon yung dugo sa sobrang galit dito kay PBBM. Dahil sa mga pinagsasabi niya na yan. At inagdag pa natin si Senator Amy Marcos, talagang kinampihan niya yung kapatid niya. Talagang totoo yung kasabihan na, blood is thicker than canal. 'Di ba? Blood is thicker than canal. So maganda talaga kinampihan ni PBBM si Senator Amy. At talagang bad trip sigurado dyan yung mga DDS kasi feeling nila pinaasa sila ni Senator Amy. Feeling nila ginamit lang sila ni Senator Amy Marcos at trinidor sila. Dapat naman talaga si Senator Amy kumampi sa kapatid niya kasi wala siyang mapapala ron sa kabila. Wala siyang mapapala doon sa kabilang grupo. Kasi syempre Marcos siya, 'di ba? So kayo, ano sa tingin nyo? Dapat na dapat lang ba talaga itong ginawa ni PBBM na nagpatutsyada sa mga kalaban nila sa politika? O dapat mas matindi pa yung ginawa ng patutsyada talaga mga below the belt na dapat? Diba? Ang matindi rito, gulat na gulat yung mga DDS dito kay Pangulong Bongbong Marcos kasi akala nila hindi pala imik, hindi pala salita. Yung pala, nasa loob ang kulo. At dahil nasa loob ang kulo, meron nang na-impeach at meron nang aarestuhin ng ICC. So hanggang dito na lang. Huwag niyo po kalimutan, please subscribe dito sa ating bagong YouTube channel. Salamat.